Mahal, habang wala pa tayong baby, gusto ko muna magtrabaho para matulungan kita sa mga gastos. Para makaipon tayo at makakuha rin tayo ng sarili nating bahay. Okay naman dito sa bahay ni nanay Alam mo, walang renta dito. Oh, edi mas makakaipon tayo. Mahal ang renta ngayon, di ba? Mag-asawa tayo, mahal. Parang yung nakabukod tayong dalawa. Ay, naku. Alam mo, basta natin pag-usapan na. Gising ka pa. Hindi ka ba makatulog? Ewan ko ba? Ninibago lang siguro. Kasi, sanay akong kami lang ni nanay ang magkasama eh. Alam mo naman, magkatabi lang kami matulog. Anong sinabi mo? Magkatabi kayo matulog ng nanay mo? Nay. Sabi ko na nga ba hindi ka pa natutulog eh. Hindi ka makakatulog ano? Ako, hindi rin ako makatulog. Alam mo naman, hindi tayo makakatulog kung hindi tayo magkatabi eh. Siguro naman papayagan ka naman ng asawa mo. Nay, nasawa na ako. Unang gabi rin namin. Doon ka na muna sa kwarto, papayagan ka naman yan eh. Siguro naman maunawaan ng asawa mo. Hindi ba? Oh, halika na. Halika na doon. Sige Sunod ka ha? Yung unan mo. Sige po. Dalian mo. Apo. Sunod po ako. Yung unan. Lalambing lang yung nanay ko. Yan, bukas. Bukas dito ako matutulog, ha? Tatabihan kita. Good morning. Mahal, kain na tayo. Po ka na. Sandali. Ay, akala ko kasi hindi siya nag-aalmusal. Dalawa lang kasi yung aking hinihanda. Dalawa lang tayong kakain. Okay lang na nagluto naman ho ako ng adobo. Kukunin ko lang para masabayan ko kayo kumain. Ay, mahal, kunin ko rin yung plato. Sige. Ikaw po na, kain na tayo. Mahal, mag-a-apply kami ni Mars ng trabaho mamaya. Kailangan ko sana ng budget. Oo naman. Ayan, kay nanay. Si nanay kasi may hawak ng ATM kay Nay. Nay, bigyan yung budget mamaya sa Erica, ha? Ba't hindi mo kinakain tong niluto ko? Ha? Parang ini-itsipera mo na yung mga niluluto ko Ha, bakit? Nay, nagsisimula pa lang. Ito na munang adobong tuyo yung kakainin ko. Ikaw lahat na lang ng ginagawa ko sa'yo Hindi mo na pinapansin Ini-itsipera mo na lahat Pagluluto, lahat. Lahat na sasamahan may asawa mo, lahat. Lahat na lang. Nay, huwag na kayong magtampo. Kayo naman, no? Mamaya kakainin ko rin naman sa trabaho yan, eh. Babaunin ko. Wag na. Adobo na lang ng asawa mo kainin mo. Nay! Ewan ko sa iyo.
Hindi ka na darating eh. Pwede ba yun? Oo. Uy, Ano? kamusta na kayo naman yung ano? Konsumisyon. Oh, asan yung pinapakuha ko sa'yo? Wala eh. Banatan kaya kita. Charan! Yan ang gusto ko sa'yo eh, di ba? Bakit mo ba kailangan ng pampahilab ng tiyan? Para sa mga taong bida-bida. Ganyan din ako dun sa manugang kong pasaway. O, di ba? Tama nga, may bumaba yun eh. Tahan mo na. Nay, alis na ho ako. May interview ho ako dun sa ina-apply kong trabaho. Sige na, sige na, sige na. Sige po. Uy, Mars! Mars, okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Napakasa sumasakit siya ko eh. Hala! Ano ba nakain mo? Yung baon ko lang. Yung niluto ng biyanan ko. Ay, Kayo na po yung... salamat po. Sige ko. Good luck, Mars. Sige, kaya mo yan. Good morning. Please sit Good down. morning po. So, wala ka pang experience na maging cashier kahit sa ang department store and supermarket? Wala pa po eh. Sa maliliit na grocery lang sa lugar namin yung experience ko po. No worries. May training naman kami na dapat mo pagdaanan eh. Kung sakali ba sa Monday, pwede ka na mag-start ng training? Ho? Sa Monday? Pasensya na ho kayo kanina pa kasi sumasakit siya ko. Okay ka lang ba, Miss? Miss! Mars! Ang professional naman nun. Mabuti naman anak, sinamahan mo ako sa salon. Kung nagkataon, ako, mabuburyon ako dun. Ay, oo naman, Nay. Diba? Erika, nandito na kami. Ay, kukunin lang ako sa taas, ha? Sige, mahal. Bakit ho may pampurga kayo dito? Kayo ho bang gumamit nito? Eh, hindi ako madumi! Kasi ho kanina sumakit yung tiyan ko. Pabalik-balik ako sa banyo. Yung kinain ko lang yung niluto nyo ho. Ang ibig mo bang sabihin, ang pinapalabas mo, na may nilagay ako dyan sa kinain mo? Kaya ka nag... Oho, yun yung pinapalabas ko. Kasi alam ko na magmula nung pinakilala ako sa inyo ni Tony, hindi nyo ako gusto. Pinaramdam nyo sa akin yun. Kahit lahat ginagawa ko para lang makisama sa inyo. Bakit nyo kailangan tong gawin? Hanay, dahil sa ginawa mo, hindi ako natanggap sa trabaho. Wala kang pruweba kung may nilagay ako dyan sa kinain mo. Pangalawa, kung gusto ko talaga na mawala ka sa buhay namin mag-ina, lason! Lason! Hindi ako magtataka kung gagawin nyo nga yun. Pero hindi naman ang kailangan. Dahil araw-araw niyo ako pinapatay sa pagkabwisit at konsumisyon ko sa inyo. Bastos ka talaga, na napakawalang nga. Napakabastos ka talaga. Bastos ka! Wala kang galang! Ikaw ang bastos! Bastos talaga ka! Aray ko! Tama na! Erika! Nay! Aray ko, anak. Aray. Nay, ano nangyayari dito? Erika! Bakit siya yung kinakampihan mo? Eh siya nga tong may ginawang mali sa akin. Yung asawa mo, pinagbibintangan niya ako na may nilagay daw ako doon sa kinain niya. Kaya doon sa naman eh! Sandali nga, sandali. Erika,
Hindi tama na pinag-iisipan mo ng masama si nanay. Wala ka namang pruwebe eh. Nasaktan pa siya oh. Alam mo, sana pala nakinig ako sa mga kaibigan ko. Sana kinilala muna kita ng lubusan bago kita pinakasalan. Wala akong kaalam-alam na mamas boy ka pala. Aray ko. Aray ko. Erika! Erika! Aray. Ano susundan ni asawa mo? Nakita mo yung pag-uugali ng asawa mo? Walang respeto sa akin. Aalis ka? Samahan ko si nanay mag-grocery. Papasama eh. Sige lang ako. May sasabihin muna ako sa'yo. Buntis ako. Ibig sabihin magiging tatay na ako. Tama? Sasamahan kita sa doktor ha. Ako lagi ang sasama sa'yo. Buhatin mo to. Po? Buhatin mo. Hindi ko to kayang buhatin. Nay, di ba sinabi ko na po sa inyo, bawal ho ako magbuhat na mabibigat. Buntis ho ako, Nay. Alam ko, buntis ka. Hindi pa naman ganyan kalaki ang tiyan mo ah. Tapos ako tong may edad na ang pabubuhatin mo na ito. Paminsan-minsan na nga lang ikaw nauutusan dito sa bahay ko. Sige na, buhatin mo. Sige ho. O, tingnan mo. Eh, kaya mo naman pala eh. Nag-iinarte ka lang eh. Buhatin mo to, kasi kailangan ko yun sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos, yun namang isang nandito sa taas, ibababa mo para naman ipapalit dito. Sige ho. Tapos na ho, Nay. Ano ginagawa mo dyan? Ba't ka nakaupo? Nilipat ko na ho yung silya sa taas. Yung nasa taas. Bakit hindi pa nakababa? Po? Hindi ba sinabi ko sa'yo, ang liwaliwanag na sinabi ko sa'yo, di ba? Yung silya dito, ipapanik mo doon, at yung nasa taas, ang ibababa mo ito. Sige na. Kumilos ka na! Napakatamad, napakabagal gumalaw. Litlit pa naman ang tiyan eh. Sige na! Nay! Nay, may dugo! Nay! Nay! Hindi mo ako! Nay! Ano kasi nangyayari? Ano ba ginawa mo? Nay! Sandali lang, ay nga kang tulong.
Pahinga ka muna, ha? I'm sorry, pero wala nang bata. Sige. Iwan ko muna kayo. Halika. Uy, asan ang doktor? Ano na nangyari? Dok! Asan ang doktor? Ano nangyari sa bata? Nalaglag ho yung anak namin. Ha? Dahil sa inyo. Sa akin eh. Bakit? Anong kasalanan ko? Eh, aksidente yun. Bakit ako? Lahat ho ng ginawa niyo sa asawa ko, pinalampas ko. Inintindi ko kayo. Pero sobra na ho eh. Dahil nawalan kami ng anak. Hindi ko naman gusto yung ganun eh. At ako, papatayin ko yung magiging apo ko. Hindi ko gagawin yun. Tama na, Nay. Paniwala ka naman sa Tama na! Tama na ho! Bukas din ho, aalis ho kami ng bahay. Iiwan na namin kayo. Huwag naman. Hindi, Nay. Alam niyo, sa totoo lang, dapat matagal ko na ho itong ginawa eh. Umalis na ho kayo, Nay. Pakiusap. Iwan niyo na ho muna kaming mag-asawa. Salamat, Mars, ha? Sige lang, Mare. Akin na yan. May kailangan pa bang ibaba? Si Tony nang bahala dun. Saan mo tutuloy ang mga yan? Ewan ko. Di na nga ako kinakausap ng anak ko eh. Kasi babaitan na yan eh. Pero mo ako sinisisi sa pagkakalaglag ng apo ko? Ay nako, huwag kang patatalo. Ikaw ang nanay, no? Asawa lang siya. Yung mama, Philip. Mahal, huwag ka na masyado nakikilos dyan. Nagaling mo lang ng ospital. Pupuntahan ko nga pala yung jeep na inarkila natin para sa pag-alis natin, ha? Sige. Bye. Ako na kami na bahala dito. Nakita mo? Hindi ka man lang pinansin ng anak mo? Sige, ilabas ko muna to, ha? Oo, sige. Balikan ko na lang yan. O sige, ako na dito. Hoy! Babae! Babae ka, ha? Ang galing mo talagang mang-uto, ano? Ano sinabi mo tagagalit sa akin ng anak mo? Pwede ba, Nay? Huwag na tayo mag-away. Alis na nga ako kami. Tara na. Uy! Uy! Tara na. Huwag kang mangilap. Aray! Kausap ko, tawag mo ako iwanan! Huwag kang mangilam, bata ka. Akala mo panalo ka na, ha? Akala mo mapapaghiwalay mo kami mag-ina? Nagkakamali ka! Napakawalang hiya mo! Hindi ako yung walang hiya! Kayo! Di ba gusto mo lumayas? Gusto mong umalis? Pwes, sasamahan kita! Halika na, labas! Halika rito! Labas! Wala pa! Bata ka! Tama yan, Mari! Diyan! Lumabas ka! Hoy! Loko ba ka? Nakikialam ka! Isan! Sige, tama yan! Ano? Tigil niya yan! Tama na yan! Tama na! Tama na! Tigil niyo na yan! Anak! Tony! Tulungan! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulungan! Samaan na talaga ng loob ko dyan kay nanay. Mahal ang mahalaga. Umaling ka.
Mars, may naghahanap sa'yo. Sino daw? Andun sa labas, gusto ka raw makausap. Ako na muna magbabantay kay Tony. Balik ako, mahal. Ingat ka. Huwag ka mag-alala, hindi ako manggugulo. Hindi ako manggugulo. Anong ginagawa mo dito, Nay? Gusto ko lang magdala ng prutas sa anak ko at saka gusto ko lang malaman ang kalagayan niya. Hindi ako manggugulo. Alam mo kasi, kaya ako naging ganong ugali ko dahil natatakot ako. Natatakot akong tumandang mag-isa. Malaki naging kasalanan ko sa'yo, lalong-lalo na sa'yo, Erika. Patawarin mo ako. Alam ko na hindi ganun kadali magpatawad. Alam ko yun. Pwede ko pa siyang silipin. Nay, bigyan na lang po natin ng panahon ng isa't isa. Ha? Hindi kita pipilitin. Naniniwala po ako na balang araw, maayos din natin to. Nakakala ko, kapag nag-asawang anak ko, kukunin niyo. Hindi pala. Mas madadagdagan pa pala ako ng isang anak. Ikaw. At napakabait mong tao. Napakaswerte ng anak ko sa iyo. Siguradong marami ang na-stress at nakarelate sa episode natin ngayon dahil hindi na bago sa atin ang kwento ng away ng Magbiyenan at Manugang. Sana ay magsilbing aral ang kwento ni na Erika at Cora na kahit gaano man kabusilak ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, hindi rin ito dapat nakakasakal. Kailangan din ng ating mga anak na makalipad ng malaya sa oras na sila'y bumuo rin ng kanilang sariling pamilya. Babaeng biyenan versus misis. Misis versus babaeng biyenan. Matagal ng issue sa maraming pamilyang Pilipino. Pero tama nga bang humantong pa si Mister sa pagpili kung sino ang mas matimbang? Mas lamang yung paniniwala niya sa mama niya kaysa po sa aking sariling asawa niya. Ang lalaking katuwang niya dapat sa pagtataguyod ng pamilya, ayun ang parating kumakampi sa lahat ng patakaran ng kanyang nanay. At dahil dito, nag-alsabalutan na lamang si Rosana kasama ang dalawa nilang anak ni Wilfred at nagpakalayo-layo. Nakipag-usap din kami kay Wilfred upang bigyang linaw ang lahat ng kwento ni Rosana. Inamin ko naman po na naging mama's boy po ako. Siyempre, naging malapit po ako sa magulang ko dahil nga po bunso po ako. Sa ngayon kasi parang naisip ko kasi na mali po yung naging desisyon ko na hindi siya paniwalaan. Inamin naman lang po ng mama ko na nagkamali rin po siya sa pakikitungo sa asawa. Kung sakaling magkakaroon po ng pagkakataon na maging okay kami, siyempre, yung mga pagkakamali, hindi na po gagawin. Hindi na po ulitin. Parang naitaguyod ang dalawang anak ni Rosana sa pagtitinda at paggawa ng mga cake at cupcake ang kanyang ikinabubuhay ngayon. Pero hindi pa rin daw ito sapat. Nagsusumikap ako araw-araw kasi yung mga anak ko, walang ibang aasahan Yung mabuhay ko lang sila. Mapag-aral ko, wala na po sa akin. Ngayong paghaharapin muli namin sila, ano kaya ang magiging tugon ni Rosana sa paghingi ng tawad ni Wilfred? Hanggang ngayon, may natitira pa bang pagmamahal para sa asawa mo? Hindi ko po kasi parang puro galit po kasi yung talagang naipon na sa akin. Ang akin lang po, yung kung ano po yung binibigay kong attention sa mga bata, tapos suporta po sa mga bata, sana ganoon din po siya. Rosana, may darating para bisitahin ka. Wilfred.
May gusto ka bang sabihin kay Rosana? Humingi ako ng pasensya. Sorry siyempre dahil sa mga hindi ko na ipakita sa inyo na iparamdam sa inyo ng mga time na yun. Kaya, pasensya na. Gagawa naman ako ng paraan makatrabaho at makasustento sa mga bata. Ang alam sa mga anak namin, kailangan magpatawad po siyempre. Kasi papa pa rin siya ng mga bata. Kahit pa paano, nahanap-hanap pa rin siya ng mga bata. Baon ni Rosana pauwi ang magaang damdamin dahil sa pagpapatawad. Kasama na rin itong mga regalo na naway maghatid na kasiyahan sa kanilang pamilya. Alam ko, gusto-gusto mo ito kasi mahilig ka mag-baking, di ba? Opo. So ito, para sa'yo to. Sa'yo naiiyak. Kasi po yung mga gamit ko po kasi talaga sobrang luma na. Yun nga po, butas na rin po yung ginagamit kong oven. Bali, nabili ko lang din po yun ng second hand po. Thank you po. Hindi, magagamit mo yan. Para Salamat pati sa po. mga business mo, di ba? Tapos eto, meron tayong free baking workshop. Sana makatulong sa'yo, di ba? Dagdag kaalaman Opo. para dumami pa yung mga recipes mo, dumami pa yung mga kaalaman mo sa pagbe-bake. Tapos, syempre, meron din wish ko lang savings. Malaking tulong po to sa amin ng mga anak ko. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.